Tara, diretsahin na kita. Ang sobrang pag-iisip ay isang sakit. Isa itong bilanggo na nilikha mo para sa sarili mo. Isang piitan na hindi ka makalabas, puno ng kaba, at laging hindi kontento. At heto pa, karamihan sa mga payo na maririnig mo, wala ring kwenta. Oo, sinabi ko na. Bilang isang taong nakipaglaban sa walang sawang halimaw ng sobrang pag-iisip, nandito ako para iparating sa iyo ang matigas at malamig na katotohanan na wala nang ibang magsasabi. Ilang gabi na akong nagbabalik-balik, paralisa sa takot na magkamali ng desisyon at sinasaniban ng walang katapusang paano kung. Sayang ang mga taon ko na naipit sa sarili kong isipan, pinipilit makamit ang isang bagay na hindi naman talaga kayang abutin, ang pagiging perpekto. At gusto ko sanang sabihin sa'yo, muntik na akong malugmok. Pero heto ang kwento, nakalabas ako. At nagawa ko yun sa pamamagitan ng pagtanggap sa matapat at walang paligoy-ligoy na aral ng Stoicism. Mga prinsipyo na tapat, minsan kontrobersyal, pero laging epektibo. Kaya kung handa ka ng tumigil sa pamumuhay sa utak mo at magsimulang mamuhay ng tunay, makinig ka. Ito ang 7 leksyon na tumama sa akin at ginising ako mula sa bangungot ng sobrang pag-iisip. Hindi ito para sa mga mahihinang loob. Ito'y para sa mga sawa na sa matatamis na kasinungalingan at handang tanggapin ang katotohanan. Maghanda ka. Gawin mo na, huwag puro isip. Ang sobrang pag-iisip ay parang quicksand. Habang lalo mong ipinaglalaban, lalo ka lang lumulubog. Pinaniwala tayo na ang pagiging mapanuri, ang pagpaplano ng bawat detalye, at ang pagsusuri ng bawat posibleng resulta ay susi sa tagumpay. Pero heto ang matinding katotohanan. Ang aksyon ay laging mas mahalaga kaysa analysis. Noong nasa 22 ako, mayroon akong napakagandang ideya para sa negosyo. Ilang buwan, kung hindi man taon, ang inubos ko sa pagpaplano, pagsasaliksik at pagpapaganda ng konsepto. Sobra akong nag-isip, inisip ko ang bawat posibleng mangyari, bawat balakid at lahat ng maliliit na detalye. Pero nang handa na akong mag-launch, nagbago na ang merkado at nahuli ko na ang pagkakataon. Mahirap na leksyon, pero kailangan ko itong matutunan. Naiintindihan ng mga Stoic ang kapangyarihan ng aksyon. Sabi nga ni Seneca, habang ipinagpapaliban natin, ang buhay ay mabilis na dumaan. Ang sobrang pag-iisip ay nagiging sanhi ng paralysis, kung saan ang takot na magkamali, ang takot sa opinyon ng iba, at ang takot sa hindi tiyak na hinaharap ang siyang nangingibabaw sa iyong isipan. Pero heto ang katotohanan. Walang kasing halaga ang matututunan mula sa paggawa kaysa sa sobrang pag-iisip. Isipin mo ito. Ang aksyon ay likas na hindi perpekto. Kapag kumilos ka, magkakamali ka, may haharapin kang pagsubok at may mga hadlang. Pero ang mga karanasang ito ay napakahalaga. Nagbibigay ito ng feedback mula sa tunay na mundo na hindi kayang ibigay ng pagsusuri. Bawat hakbang na ginagawa mo, kahit gaano kaliit, ay isang hakbang pasulong. Yun ay progreso. Maging totoo tayo, ang pag-iisip na pupunta ka sa gym ay hindi ka magpapalakas. Ang pagpaplano na magsisimula ng negosyo o kay hindi ka magiging negosyante. Ang pangarap na magsulat ng libro ay hindi ka magiging may akda. Kailangan mong gumawa ng hakbang. Kailangan mong magtrabaho, araw-araw at kumilos. Kapag napansin mong nahulog ka na sa baytag ng sobrang pag-iisip, huminto ka at tanungin ang sarili, ano ang maliit na aksyon na pwede kong gawin ngayon? Hindi kailangan maging perpekto, basta't may ginagawa ka. Ipadala mo na ang email na matagal mo nang iniwasan, tumawag ka na sa telepono. Isulat mo na ang unang pahina. Ang momentum ng aksyon ay magtutulak sa iyo pasulong at makakalabas ka sa paulit-ulit na pag-iisip. Sabi ni Marcus Aurelius,
Ang hadlang sa aksyon ay nagpapalago ng aksyon. Ang humahadlang ay nagiging daan. Yakapin mo ang mindset na ito. Ipagpalagay mo na ang mga hamon at hindi tiyak na bagay na hinaharap mo ay hindi mga hadlang, kundi ang mismong daan. Sa paggawa ng aksyon, binabago mo ang mga pagsubok at takot na pinagdadaanan mo at ginagawang gasolina para magtagumpay. Isang mahalagang mensahe na dapat mong tandaan. Maikli lang ang buhay at ang oras ay ang pinakamahalagang yaman natin. Ang sobrang pag-iisip ay magnanakaw. Ninanakaw nito ang oras natin na nag-iiwan sa atin ng mga pagsisisi at mga pagkakataong nasayang. Ang aksyon sa kabilang banda ay isang pahayag ng hangarin na mabuhay ng buong buo. Isang pangako na maranasan ang buhay sa pinakapayak na anyo nito, kasama ang lahat ng kalat at hindi inaasahang bagay. Tandaan mo, hindi ka tinutukoy ng iyong mga iniisip o takot, tinukoy ka ng mga aksyon mo. Ang tao na nangangarap baguhin ang mundo, pero hindi gumagawa ng hakbang, ay mananatiling mangarap lang. Ang tao na kumikilos ng may tapang, kahit natatakot, ay magiging pagbabago na gusto niyang makita. Kaya't magtulungan tayo, gawin mo ng higit at mag-isip ng kaunti. Hayaan mong ang mga aksyon mo ang magsalita para sa iyo. Yakapin ang bawat hakbang ng iyong paglalakbay, kasama ang mga hindi tiyak at imperpeksyon nito. Sa huli, hindi ang sobrang pag-iisip ang magtatakda ng buhay mo, kundi ang matapang na mga hakbang na ginawa mo, ang mga risk na tinanggap mo, at ang mga aksyon na ipinaglaban mong gawin. Magsikap ng buo, kumilos ng tiyak, at hayaan mong ang mga aksyon mo ang maglatag ng daan papunta sa iyong tadhana. Pangalawa, hindi ka ganon kahalaga. Tanggapin mo na medyo masakit, pero oras na para harapin ang katotohanan. Hindi ka ganon kahalaga. Sa isang mundong laging nagsasabing sundin ang ating mga pangarap at maging kakaiba, madali tayong mawalan ng balanse at magkaisip na sobrang mahalaga natin. Pero heto ang hindi kayang iwasan na katotohanan. Ang karamihan ng tao ay abala sa sarili nilang buhay at hindi talaga nila iniintindi ang iyo. At heto ang magandang balita, liberating yan. Naranasan ko na yan. May mga panahong iniisip ko na bawat pagkakamali ko ay may malaking ilaw na nakatutok, na ang bawat galaw ko ay sinusuri. Pakiramdam ko, lahat ay nakatingin at humuhusga sa akin, kaya't naging maingat ako, naging conscious, at sa totoo lang, mas naging prone sa sobrang pag-iisip. Hindi ko ito naisip hanggang sa makarating ako sa ilalim ng lahat. Doon ko lang napagtanto na wala talagang ibang nagmamalasakit. Lahat sila ay may sarili nilang laban at insecurities. Ang mga Stoics, lalo na si Marcus Aurelius, ay paulit-ulit na pinaalala ito sa kanyang meditations, kung saan sinabi niyang, nakakabigla, lahat tayo ay mas mahal natin ang ating sarili kaysa sa ibang tao. Ngunit mas pinapahalagahan natin ang opinyon nila kaysa ang ating sarili. Ang paradox na ito ay nagsisiwalat ng isang malalim na katotohanan tungkol sa ating likas na kalikasan. Bawat isa sa atin ay nasa gitna ng ating sariling universo. Kaya't hindi tayo madalas naiisip ng iba. Ang sobrang pag-iisip ay kadalasang nagsisimula sa isang sobrang pakiramdam ng kahalagahan. Iniisip natin na ang ating mga problema at desisyon ay mahalaga sa lahat, pero hindi. Ang matutunan na hindi ito ganon kaimportante ay isang napakalaking solusyon sa sobrang pag-iisip. Isipin mo, gaano ka ba ka-obsess sa mga pagkakamali o desisyon ng ibang tao? Siguro hindi gaano. Abala ka na sa sarili mong buhay. At ganoon din ang lahat ng iba. Ang realization na ito ay nagbibigay ng kalayaan. Ibig sabihin, kaya mong mag-risk, magkamali, at matuto mula dito nang walang bigat ng iniisip na paghuhusga ng iba. Nang matanggap ko na hindi ako ganon kahalaga sa ibang tao,
Gaya ng iniisip ko, parang may nabunot na bigat mula sa aking mga balikat. Hindi ko na iniisip ang bawat hakbang ko at nagsimula akong mabuhay. Mas mabilis akong nakakapagdesisyon, kumilos ng mas matapang, at hindi na inaalala kung ano ang sasabihin ng iba. At alam mo ba, bumuti ang buhay ko ng malaki. Hindi ibig sabihin nito na wala ng pagpapahalaga sa nararamdaman ng iba o pagiging makasarili. Ibig sabihin nito, pinapalaya mo ang sarili mo mula sa takot ng paghuhusga at ang pangangailangan ng pag-aapruba. Isa ka lang sa milyon-milyong tao sa mundong ito. Ang mga aksyon mo ay mahalaga, pero hindi ito ang magtatakda ng buong universo. Sa pagtanggap na hindi ikaw ang sentro ng mundo ng lahat, binibigyan mo ang sarili mo ng espasyo para sa tunay na paglago at pagpapabuti. Hindi mo na hinahayaan ang takot sa opinyon ng iba na pumigil sa'yo at nagsisimula kang mabuhay ng totoo. Pinapalakas ng iyong mga sariling halaga at layunin. Sabi ni Epictetus, kung gusto mong magbago, tanggapin mong isipin kanilang tanga at mababaw. Tungkol ito sa pagpapakumbaba, ang pag-unawa sa iyong lugar sa mas malaking larawan at pagtanggap na ang iyong halaga ay hindi nakatali sa opinyon ng iba. Kaya't bitawan mo na ang ideya na ikaw ang sentro ng mundo ng ibang tao. Yakapin mo ang kalayaan na hatid ng realisasyong ito. Magdesisyon ng matapang, kumilos ng may layunin, at mabuhay ng totoo. Kapag natigil ka na sa sobrang pag-iisip at nagsimula ka ng kumilos, magiging mas makulay, mas masaya, at higit pa sa lahat, mas rewarding ang buhay mo. Pangatlo, ang pagkukumpara ay nagnanakaw ng kaligayahan. Mag-focus sa iyong landas. Tayo ay nabubuhay sa isang mundong labis na nahuhumaling sa pagkukumpara. Ang social media ay laging naglalabas ng mga curated na larawan ng buhay ng iba, na nagiging dahilan para tayo ay mahulog sa bitag ng pagsukat ng ating halaga sa kanilang buhay. Pero heto ang hindi kayang iwasan na katotohanan. Ang pagkukumpara ay isang nakakalason na ugali na nagnanakaw ng iyong kaligayahan at nagpapababa ng iyong pagpapahalaga sa sarili. Sa loob ng ilang taon, naranasan ko ang walang katapusang siklo ng pagkukumpara, kung ito man ay tungkol sa mga tagumpay sa karera, pisikal na hitsura o personal na mga tagumpay. Palagi kong nararamdaman na kulang ako. Habang nagsiscroll ako sa social media, nakikita ko ang mga kaibigan at kakilala ko na parang perfect na ang buhay at naiinggit ako at nawawalan ng tiwala sa sarili. Ang patuloy na pagkukumpara ay nagdulot ng sobrang pag-iisip at malalim na pakiramdam ng kakulangan. Ang mga Stoics ay matalino sa kamalian ng ganitong uri ng pag-iisip. Sabi nga ni Epictetus, kung gusto mong magbago, tanggapin mong isipin kanilang tanga at mababaw. Naiintindihan niya na ang tunay na paglago ay nagmumula sa pagtuon sa iyong sariling paglalakbay, hindi sa pagtingin sa landas ng iba. Bakit mahalaga ang mag-focus sa iyong sariling landas? Una, pinoprotektahan nito ang iyong kapayapaan ng isipan. Kapag kinukumpara mo ang sarili mo sa iba, binibigyan mo ng kontrol ang iyong kaligayahan sa mga bagay na wala kang kapangyarihan. Pinapansin mo ang mga bagay na hindi mo kayang baguhin, na siyang nagdidikta ng halaga mo sa sarili mo. Sa pamamagitan ng pagtutok sa iyong sariling mga layunin at halaga, muling ibabalik mo ang iyong panloob na kapayapaan. Pangalawa, pinapalakas nito ang iyong sariling pagkakilala sa sarili. Ang patuloy na pagkukumpara ay humahadlang sa iyo na matutunan ang iyong mga kalakasan, kahinaan, at tunay na mga hangarin para kang sumusubok maglakbay gamit ang mapa ng ibang tao. Kapag nag-focus ka sa iyong landas, magkakaroon ka ng malinaw na pananaw sa kung sino ka at ano ang gusto mong marating. Ang pagkakilala sa sarili ay pundasyon ng tunay na pamumuhay,
at personal na kasiyahan. Pag-focus sa iyong landas ay nagpapalakas ng pagiging totoo sa sarili. Ang pressure na sumunod sa buhay ng iba ay maaring magdala sa iyo sa paggawa ng mga desisyon na hindi tunay sa iyong sarili. Maaring magpursigi ka ng isang karera, lifestyle, o relasyon na mukhang maganda sa panlabas, pero pakiramdam ay walang laman sa loob. Sa pagtutok sa iyong sariling paglalakbay, binibigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na gumawa ng mga desisyon na sumasalamin sa iyong tunay na mga halaga at mga hilig. Ang pagiging totoo ay nagiging gabay mo. Pinapalakas din ito ang tunay na paglago. Ang tunay na pag-unlad ay nagmumula sa loob. Hindi mula sa pagkukumpara sa iba, kundi mula sa pagtatakda ng mga personal na layunin, pagkatuto mula sa iyong mga pagkakamali, at pagdiriwang sa bawat tagumpay, gaano man ito kaliit. Ang paglago ay tungkol sa pagiging pinakamagandang bersyon ng iyong sarili, hindi kopya ng ibang tao. Ang pagtutok sa iyong landas ay nagpapalakas din ng iyong katatagan. Ang buhay ay puno ng hindi inaasahan, at bawat landas ay iba. Ang patuloy na pagkukumpara ay nagdudulot ng pakiramdam ng kabiguan kapag hindi umaayon sa plano ang mga bagay. Pero kapag ikaw ay nakatayo sa iyong sariling layunin, matututo kang mag-navigate sa mga pagsubok at hamon ng mas maayos. Ang katatagan na ito ay nagiging lakas mo, kaya't mas madali mong malalampasan ang mga pagtaas at pagbaba ng buhay. Ang pagtutok sa iyong landas ay nagpapalago ng pasasalamat. Ang pagkukumpara ay bumabalot sa iyo at pinapalabo ang mga biyaya na mayroon ka. Kapag lagi mong tinitingnan kung ano ang meron ng iba, nawawala ang pagpapahalaga mo sa mga bagay na mayroon ka. Pero kapag ini-shift mo ang iyong focus papunta sa iyong sarili, makikita mo ang kagandahan sa iyong sariling karanasan, kahit gaano man ito kaliit. Ang pasasalamat ay isang malakas na lunas sa inggit at hindi kasiyahan. Isang mahalagang mensahe na dapat tandaan. Ang pagkukumpara ay nagnanakaw ng kaligayahan dahil pinapalayo ka nito mula sa iyong sariling landas at binabawasan ang pagpapahalaga mo sa sarili. Ang landas patungo sa kaligayahan at kasiyahan ay nakasalalay sa pagtutok sa iyong sariling pag-unlad at pagdiriwang ng iyong natatanging kwento. Tandaan mo, lahat ng tao ay may kanya-kanyang pakikibaka at tagumpay, at ang nakikita mo sa panlabas ay hindi laging buo at tapat na larawan. Ang iyong paglalakbay ay iyo lamang, may sariling bilis at mga milestone. Yakapin mo ito ng buo. Sukatin ang iyong tagumpay gamit ang iyong sariling pamantayan, hindi ayon sa inaasahan ng iba. Sa pagtutok sa iyong landas, pinapalaya mo ang sarili mo mula sa bigat ng pagkukumpara. Natututo kang pahalagahan ang iyong sariling paglago, tanggapin ang iyong natatanging karanasan, at mabuhay ng totoo. Ang perpeksyon ay isang mito. Tanggapin ang iyong mga kahinaan. Sa isang mundo kung saan ang perpeksyon ay madalas na binibigyang puri, madali tayong mahulog sa bitag ng paghahangad ng isang hindi kayang makamtan na ideal. Mula sa mga edited na larawan sa mga magasin hanggang sa mga piniling social media profiles, binabaha tayo ng mga pamantayan na hindi makatotohanan. Ngunit heto ang mahapding katotohanan. Ang perpeksyon ay isang metro, isang ilusyon na nauurong sa frustration, kawalan ng tiwala sa sarili, at walang katapusang pag-iisip. Isang malaking bahagi ng buhay ko ang inialay ko sa paghahangad ng perpeksyon. Sa aking karera, relasyon, at personal na mga hangarin, ako'y nahulog sa pagkakaroon ng obsesyon sa pagiging walang kamali-mali. Maghapon kong pinapahirapan ang sarili ko sa maliliit na detalye, natatakot gumawa ng mga pagkakamali. Ang paghahangad ng perpeksyon ay nakakapagod
at nakakapanimdim. Kaya't hindi ko natamasa ang tunay na saya ng buhay at hindi ko magawa ang mga tamang panganib. Naunawaan ng mga Stoics ang walang saysay na paghahangad ng perpeksyon. Sabi nga ni Seneca, walang taong naging matalino nang hindi sinasadya. Alam nila na ang mga kahinaan at imperpeksyon ay bahagi ng pagiging tao. Ang pagtanggap sa iyong mga kahinaan ay hindi ibig sabihin ng pagsang-ayon sa kababaan. Ito ay tungkol sa pagkilala sa iyong pagkatao at paghahanap ng lakas sa iyong mga kahinaan. Ang ganitong pagpapalaya ay nag-aalis ng mga hindi makatotohanang expectations. Ang paghahangad ng perpeksyon ay naghahanda sa iyo para sa walang katapusang pagkabigo dahil hindi ito maabot. Kapag tinanggap mo na ikaw ay may mga kahinaan, binibigyan mo ang iyong sarili ng kalayaan mula sa mga hindi makatotohanang inaasahan. Binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na maging tao, gumawa ng mga pagkakamali, at matuto mula rito. Ang pagbabagong pananaw na ito ay isang malalim na pagpapalaya. Ika-1. Nagtutulungan ang pagiging tapat sa iyong sarili. Ang pagtanggap sa iyong mga kahinaan ay nagtutulak sa iyo na maging totoo. Kapag itinigil mo na ang pagtatago ng iyong imperpeksyon, magiging mas malaya kang ipakita ang iyong tunay na sarili. Ang pagiging totoo ay may kabighanian, kinakailangan ka ng mga tao at nagiging tulay ito para sa tunay na koneksyon. Mas pinahahalagahan ng mga tao ang katapatan at kahinaan kaysa sa isang ilusyon ng perpeksyon. Ang pagiging tapat ay nagbubuo ng tiwala at nagpapalalim ng relasyon. Dalawang pinapalago ang paglago at pagkatuto, ang pagiging perpeksyonista ay nagpapabagal sa paglago. Kapag ikaw ay na-obses sa pagiging perpekto, natatakot kang kumuha ng mga panganib, sumubok ng mga bagong bagay, at lumabas sa iyong comfort zone. Ang pagtanggap sa iyong mga kahinaan ay nangangahulugang pagtanggap na magkakamali ka. At okay lang iyon. Ang mga pagkakamali ay mga pagkakataon para sa paglago at pagkatuto. Bawat kabiguan ay isang hakbang patungo sa pagpapabuti at mastery. 3. Nagtutulungan ang katatagan. Ang buhay ay hindi tiyak at madalas magulo. Ang pagiging perpeksyonista ay nagpapahina sa iyo dahil umaasa ito sa lahat ng bagay na mangyari ayon sa plano. Ang pagtanggap sa iyong mga kahinaan ay nagpapalakas sa iyong katatagan. Matututo kang mag-adjust, bumangon mula sa mga pagsubok, at magtagumpay sa kabila ng mga hamon. Ang katatagan ay tungkol sa paghahanap ng lakas sa iyong imperpeksyon at paggamit nito upang magpatuloy. 4. Nagtutulungan ang pagmamahal sa sarili. Ang pagiging perpeksyonista ay nagpapalakas ng kritikong panloob at matinding paghuhusga. Ang pagtanggap sa iyong mga kahinaan ay nagtutulak sa iyo na mahalin ang iyong sarili. Matututo kang tratuhin ang iyong sarili ng may kabaitan at pag-unawa at ma-realize na lahat tayo ay may mga kahinaan. Ang pagmamahal sa sarili ay mahalaga para sa mental na kalusugan. Tinutulungan ka nitong mag-navigate sa mga hamon ng buhay ng may grasya at kalmado. 5. Nagpapalakas ng pagkamalikhain at inobasyon. Ang pagkamalikhain ay namumuhay sa isang kapaligirang tinatanggap ang pagkakamali bilang bahagi ng proseso. Ang pagiging perpeksyonista ay pumipigil sa pagkamalikhain dahil hinihingi nito ang pagiging perpekto mula sa simula pa lamang. Kapag tinanggap mo ang iyong mga kahinaan, binibigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na mag-eksperimento, kumuha ng mga panganib, at mag-innovate. Ang pagkamalikhain ay lumalago kapag ikaw ay malaya sa takot sa pagkatalo. Isang malalim na mensahe na dapat tandaan. Ang perpeksyon ay isang mito na nagtatago sa iyo sa isang siklo ng pag-iisip at kawalan ng tiwala sa sarili. Ang pagtanggap sa iyong mga kahinaan ay hindi tungkol sa pagtanggap ng pagiging kulang.
It's about recognizing your inherent worth and finding beauty in your imperfections. Tandaan mo, ang iyong mga kahinaan ang nagpapasikat sa iyo bilang tao. Ito ay bahagi ng iyong kwento, iyong paglalakbay at iyong paglago. Sa pagtanggap nito, magiging mas totoo kang tao, magkakaroon ng mas malalim na koneksyon at makakaranas ng tunay na paglago. Ang iyong mga emosyon ay nagsisinungaling sa iyo. Huwag mong basta-basta pagkatiwalaan ang iyong mga emosyon. Ang mga emosyon ay malalakas na puwersa na nagdidikta ng ating mga desisyon at hinuhubog ang ating pananaw sa realidad. Ngunit hindi palaging tama ang kanilang mga ipinapakita. Ang mga emosyon ay maaaring magkamali, nagpapalaki ng panganib, kumakalat ng maling impormasyon, at binabaluktot ang ating paghatol. Upang mamuhay ng balansyado at makatarungan, mahalaga na kilalanin na madalas ang ating emosyon ay nagsisinungaling sa atin at hindi dapat pagkatiwalaan ng walang pagsusuri. Sa malaking bahagi ng aking buhay, hinayaan ko na ang aking mga emosyon ang magdikta ng aking mga aksyon at iniisip. Kapag ako'y natakot, iniisip ko na ito'y senyales na kailangan kong umatras. Kapag ako'y nagalit, iniisip ko na ito'y may dahilan upang magalit. Nagdulot ito ng siklo ng magagaspang na desisyon at walang katapusang pagmumuni habang sinusubukan kong mag-navigate sa magulong dagat ng aking emosyonal na estado. Naunawaan ng mga Stoic ang kahalagahan ng pagmaster ng ating mga emosyon. Naniniwala sila na habang natural ang emosyon, hindi sila dapat mag-control sa atin. Sabi ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng prinsipyo ng Stoic na ang ating mga pag-iisip at makatwirang pag-iisip ang dapat maggabay sa atin, hindi ang ating mga emosyonal na reaksyon. Unang bahagi, ang mga emosyon ay pansamantala. Ang mga emosyon ay mabilis magbago at kadalasang hindi tumatagal. Ang nararamdaman mong sobrang bigat ngayon, maaring maging walang halaga bukas. Kung matutunan mong tanggapin na pansamantala lang ang emosyon, makakaiwas ka sa paggawa ng madali ang desisyon batay lamang sa kung ano ang nararamdaman mo sa kasalukuyan. Imbis na agad mag-react, bigyan ang iyong sarili ng oras para iproseso ang mga emosyon at hayaan itong lumipas bago gumawa ng aksyon. 2. Ang mga emosyon ay maaaring hindi makatwiran. Ang mga emosyon ay maaaring magmula sa mga maling paniniwala o maling interpretasyon ng realidad. Halimbawa, baka makaramdam ka ng matinding anxiety tungkol sa isang darating na kaganapan. Iniisip ang lahat ng worst-case scenario na malamang mangyari. Sa pamamagitan ng pagtatanong at pagsusuri sa bisa ng iyong emosyon, matutukoy mo kung ano ang mga tunay na alalahanin at kung ano ang mga hindi makatwirang takot. Ang mga emosyon ay maaaring manipulahin. Ang mga panlabas na impluwensya tulad ng media, social interactions, at mga nakaraang karanasan ay maaaring manipulahin ang iyong emosyon. Halimbawa, ang mga advertisement ay kadalasang naglalaro sa iyong mga takot at pagnanasa upang maghikayat ng pagbili. Ang social media naman ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng kakulangan at inggit. Ang pagiging aware sa kung paano manipulan ng mga panlabas na salik ang iyong emosyon ay nakakatulong sa iyo upang mag-step back at suriin ang mga sitwasyon ng mas objective. 4 na rasyonalidad. Higit sa emosyon, itinuturo ng mga Stoic ang paggamit ng rasyonalidad upang harapin ang mga hamon ng buhay. Sabi ni Epictetus, hindi ang mga bagay ang nagpapasakit sa atin, kundi ang ating paghusga sa mga bagay. Kapag nakatagpo ka ng malalakas na emosyon, subukan mag-pause at suriin ang sitwasyon ng makatwiran. Tanungin ang iyong sarili, anong ebidensya ang sumusuporta sa emosyon kong ito?
Ano ang mga posibleng kinalabasan? Ano ang nasa kontrol ko? Sa pamamagitan ng rasyonalidad, makakagawa ka ng mas informed at balanced na desisyon. Ikalima, emotional intelligence. Ang pagdevelop ng emotional intelligence ay nangangahulugang pag-unawa at pagkilala sa iyong sariling emosyon, pati na rin ang emosyon ng iba. Ang kamalayang ito ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang mag-react ng maayos at hindi impulsively. Sa pamamagitan ng pag-practice ng emotional intelligence, matutulungan mo ang iyong sarili na pamahalaan ang iyong emosyon, bumuo ng mas malalalim na relasyon, at gumawa ng mas rasyonal na desisyon. Mindfulness at pagtanggap. Ang pagsasanay ng mindfulness ay makakatulong sa iyo upang mas obserbahan ang iyong emosyon nang hindi ka ini-stress ng mga ito. Ang mindfulness ay tungkol sa pagiging present sa kasalukuyang sandali at pagtanggap ng iyong emosyon nang walang paghuhusga. Sa pamamagitan ng pag-acknowledge sa iyong emosyon at pagpapalaya sa mga ito nang hindi agad mag-react, makakamtan mo ang isang estado ng kalmado at kalinawan. Isang malalim na mensahe na dapat tandaan. Ang iyong mga emosyon ay hindi laging tama at hindi sila palaging mabuting gabay. Ang mga ito ay pansamantala at madalas maligaw. Habang ang emosyon ay isang mahalagang bahagi ng karanasan ng tao, hindi sila dapat maging tanging gabay sa iyong mga desisyon. Sa pamamagitan ng pagkilala na ang iyong emosyon ay maaaring magsinungaling, binibigyan mo ang iyong sarili ng kapangyarihan na kontrolin ang iyong buhay gamit ang rasyonalidad at karunungan. Tandaan mo, hindi ka nakatali sa iyong mga emosyon. May kakayahan kang magtanong, hamunin, at pamahalaan ang mga ito. Sa pamamagitan ng pagdevelop ng emotional intelligence, pagsasanay ng mindfulness, at pagpapahalaga sa rasyonalidad, mas magiging malinaw at matatag ang iyong pagharap sa mga hamon ng buhay. Kaya't sa susunod na madama mong kaayaya ng iyong emosyon, huminto at mag-isip. Tanungin ang iyong sarili kung ang iyong nararamdaman ay batay sa realidad o distorted perceptions. Yakapin ang karunungan ng mga Stoic, hayaan mong ang iyong rasyonal na pag-iisip ang magtulak sa iyo, at matutuklasan mo ang landas patungo sa mas balansyado at mas matagumpay na buhay. Pagpapalaya mula sa mga resulta, mag-focus sa pagsisikap, hindi sa resulta. Sa ating lipunan na nakatuon sa mga tagumpay, malaki ang pressure na mag-produce ng mga resulta at mag-meet ng mga pamantayan. Madalas tayong hinuhusgahan batay sa ating mga tagumpay at kabiguan, kaya't madalas tayong malulong sa obsesyon sa mga resulta na nagdudulot ng sobrang pag-iisip at stress tungkol sa hinaharap. Ngunit narito ang isang mahalagang pananaw mula sa Stoicism. Ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa pagtutok sa pagsisikap na inilalagay natin, hindi sa mga resulta na nakukuha natin. Noong mga unang taon ng aking buhay, laging nakatutok ako sa mga resulta. Kung makakakuha ba ako ng promosyon, mananalo ba ako sa isang proyekto, o makikilala ba ako. Inuugnay ko ang aking pagpapahalaga sa sarili sa mga panlabas na marka ng tagumpay. Ang patuloy na pag-aalala tungkol sa pagkakaroon ng ninanais na resulta ay nagdulot sa akin ng mga gabing walang tulog at walang katapusang overthinking. Hindi ko natutunan ang prinsipyo ng Stoic na pagpapalaya mula sa mga resulta hanggat hindi ko naramdaman ang kapayapaan at muling pagkakaroon ng layunin. Unang pagsisikap ay nasa iyong kontrol. Itinuturo ng mga Stoic na mag-focus tayo sa mga bagay na nasa ating kontrol at bitawan ang mga hindi natin kayang baguhin. Sabi ni Epictetus, gamitin ng pinakamainam ang iyong mga kakayahan at tanggapin ang mga nangyayari.
Ang iyong pagsisikap at aksyon ay nasa iyong kontrol. Ang mga resulta, hindi. Sa pagtutok sa iyong pagsisikap, maari mong ipagmalaki ang iyong trabaho kahit anuman ang kinalabasan. Ang ganitong pagbabago ng perspektibo ay nakakatulong upang mabawasan ang anxiety at overthinking dahil hindi mo na hinahabol ang mga bagay na wala sa iyong kontrol. Ikalawang proseso, bago ang produkto. Kapag nag-focus ka sa proseso kaysa sa produkto, magiging mas nakatutok at kasali ka sa iyong ginagawa. Ang ganitong mindset ay nagtutulak sa iyo upang lubos na magpakasaya at magtagumpay sa paggawa ng mga gawain kaysa sa paghahanap ng kaligayahan sa dulo. Hindi lamang nito pinapaganda ang kalidad ng iyong trabaho, kundi binibigyan ka rin ng mas makulay at makulay na karanasan sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Ikatlong katatagan sa pagharap sa kabiguan. Sa pamamagitan ng pagpapalaya mula sa mga resulta, binubuo mo ang iyong katatagan. Ang kabiguan ay nagiging hindi kasing bigat kapag hindi nakatali ang pagpapahalaga mo sa sarili sa mga resulta. Maaari mong makita ang mga setbacks bilang mga pagkakataon na matututo kaysa makita ito bilang personal na kabiguan. Ang katatagan na ito ay nagpapabilis sa iyong pagbangon at nagpapalakas sa iyo upang patuloy na magtrabaho para sa iyong mga layunin ng may bagong determinasyon at karunungan. Ikaapat, binabawasan ang performance anxiety. Ang anxiety tungkol sa performance ay kadalasang nagmumula sa takot na hindi makamit ang inaasahang resulta. Sa pagtutok sa iyong pagsisikap, nawawala ang bigat na ito. Naiintindihan mong basta't ibinibigay mo ang iyong pinakamahusay na kaya, matagumpay ka na, hindi alintana kung ano ang kinalabasan. Binabawasan ito ang stress at anxiety na kaugnay ng performance, kaya't magagawa mong lapitan ang iyong mga gawain ng mas malinaw at focused na isipan. Ikalima, hinuhubog ang patuloy na pagsisikap. Kapag inuuna mo ang pagsisikap kaysa sa mga resulta, napapaunlad mo ang ugali ng patuloy na paggawa. Ang iyong motibasyon ay nagmumula sa intrinsic na kasiyahan ng paggawa ng iyong pinakamahusay, hindi sa mga panlabas na gantimpala. Ang consistency na ito ay susi sa pangmatagalang tagumpay at personal na paglago. Habang tumatagal, ang iyong patuloy na pagsisikap ay nagiging mahalagang hakbang patungo sa makatarungan at makulay na tagumpay. Ayon sa iyong mga core values, ang pagtutok sa pagsisikap ay nagsusunod sa iyong mga pangunahing halaga. Hindi ka na maghahanap ng panlabas na pag-apruba, kundi kikilos ka batay sa kung ano ang tama at makulay sa iyong buhay. Ang ganitong alignment ay nagdudulot ng mas malalim na kasiyahan at integridad dahil tapat ka sa iyong sarili at sa iyong mga prinsipyo. Isang malalim na mensahe na dapat tandaan. Ang pagpapalaya mula sa mga resulta at pagtutok sa pagsisikap ay isang mahalagang pagbabago sa pananaw na makapagpapabago ng iyong buhay. Binibigyan ka nito ng kalayaan mula sa pamamahala ng mga resulta na nagpapahintulot sa iyong maghanap ng kasiyahan at kahulugan sa mismong proseso. Hindi ang iyong tagumpay ang maghuhusga sa iyong halaga, kundi ang iyong pagsisikap at layunin sa bawat hakbang. Tandaan, ang landas ng kasiyahan ay hindi nilalatagan ng mga papuri at gantimpala, kundi ng patuloy na pagsisikap na inilalagay mo sa iyong mga gawain. Sa pamamagitan ng pagyakap sa prinsipyong stoic na ito, maaari kang mamuhay ng may layunin at katatagan at madarama mo ang kapayapaan na alam mong ibinibigay mo ang iyong pinakamahusay na kaya, anuman ang kinalabasan. Kaya, sa susunod na makaramdam ka ng sobrang pag-aalala tungkol sa resulta, huminto at alalahanin mo na ang pagsisikap ang mahalaga. Mag-focus sa mga bagay na nasa iyong kontrol, ang iyong mga aksyon,
dedikasyon, at pagtitiyaga. I-let go ang lahat ng iba pa at makikita mo ang mas malalim na kasiyahan at fulfillment sa lahat ng iyong ginagawa. Ang kasalukuyan lang ang iyong pag-aari. Mabuhay sa ngayon. Sa mabilis na takbo ng buhay, madalas tayong mahulog sa patibong ng mga pagsisisi tungkol sa nakaraan at mga pag-aalala tungkol sa hinaharap. Madalas tayong mag-isip ng labis at mag-alala sa mga nangyari o maaaring mangyari, kaya't nawawala sa atin ang tanging bagay na totoo, ang kasalukuyan. Naunawaan ng mga Stoics ang kapangyarihan ng pamumuhay sa kasalukuyan at hinihikayat tayo na ituon ang ating lakas at atensyon sa ngayon. Matagal na akong nahulog sa siklo ng sobrang pag-iisip. Paulit-ulit kong binabalikan ang mga pagkakamali sa nakaraan, iniisip kung ano sana ang maaari kong gawin ng iba. Kasabay nito, ako'y nababahala sa hinaharap, iniisip ang lahat ng maaaring magkamali. Ang patuloy na mental na kaguluhan na ito ang kumubos sa aking kapayapaan at pumipigil sa akin upang tunay na maranasan ang kasalukuyan. Sumulat si Marcus Aurelius, isa sa mga dakilang Stoic na pilosopo, ng ganito, "Itabi ang iyong sarili sa kasalukuyan." Ang payo niyang ito ay simple ngunit malalim. Sa pamamagitan ng pagtuon sa kasalukuyang sandali, makakakita ka ng kaliwanagan, mababawasan ang stress, at tunay na ma-appreciate ang kagandahan ng buhay habang ito'y umaagos. Unang bahagi, ang nakaraan ay wala na, at ang hinaharap ay hindi tiyak. Ang nakaraan ay hindi na mababago, at ang hinaharap ay hindi tiyak. Sa patuloy na pagninilay sa nakaraan o pag-aalala tungkol sa hinaharap, nagsasayang ka lamang ng mahalagang enerhiya mental at emosyonal sa mga bagay na wala kang kontrol. Ang tanging sandali na may kakayahan kang baguhin ay ang kasalukuyan. Ang pagtanggap sa katotohanan ito ay magpapalaya sa iyo mula sa mga tanikala ng pagsisisi at anxiety na nagbibigay daan upang mag-focus sa mga bagay na magagawa mo ngayon. 2. Ang presensya ay nagpapayaman sa karanasan. Kapag ikaw ay ganap na naroroon sa kasalukuyan, mas malalim mong mararanasan ang iyong paligid at mga gawain. Napapansin mo ang maliliit na detalye, natutulungan mong pahalagahan ang mga karanasan, at nakakabuo ka ng mas makulay na koneksyon sa ibang tao. Ang heightened na kamalayan at pagiging naroroon ay nagpapayaman sa iyong buhay at bumubuo ng mga alaalang magtatagal. Sa pamamagitan ng pamumuhay sa kasalukuyan, magagawa mong makuha ang pinakamaganda mula sa bawat sandali. 3. Ang mindfulness ay nagpapababa ng stress. Ang mindfulness o ang pagsasanay ng pagiging ganap na naroroon at aware ay napatunayan ng nakakatulong upang mabawasan ang stress at mapabuti ang kalusugan ng isip. Kapag nakatutok ka sa kasalukuyang sandali, nababali mo ang siklo ng overthinking at binibigyan mo ng pagkakataon ang iyong isip na magpahinga. Ang mga teknik tulad ng meditation, deep breathing at mindful observation ay makakatulong sa iyo upang magsanay ng ganitong estado ng presensya. 4. Pinapabuti ang pagpapasya. Ang pagiging naroroon sa kasalukuyan ay tumutulong upang makagawa ka ng mas magagandang desisyon. Kapag malinaw ang iyong isip at nakatutok sa kasalukuyan, mas tumpak mong nasusuri ang mga sitwasyon at nakakagawa ng tamang tugon. Hindi ka madaling maimpluwensyahan ng mga biases mula sa nakaraan o mga takot tungkol sa hinaharap, kaya mas madali mong magagawa ang mga desisyon na puno ng pagninilay at pagsusuri. Pinapalakas ang emotional resilience. Ang pamumuhay sa kasalukuyan ay nakakatulong upang buuin ang iyong emotional resilience. Sa pagtanggap sa kasalukuyan bilang ito ay nang walang paghatol o pagtutol, natututo kang maging mas matatag sa pagharap sa mga hamon at pagsubok. Natututo kang tumugon sa mga paghihirap
ng may kalmado at pagtanggap imbes na magpaapekto sa negatibong emosyon. 6. Nagpapalago ng pasasalamat. Ang pagtutok sa kasalukuyang sandali ay nagpapalago ng pasasalamat. Kapag ikaw ay ganap na aware sa ngayon, mas nagpapahalaga ka sa mga maliliit na kagalakan at biyaya sa iyong buhay. Ang pasasalamat ay nagpapabuti ng iyong kabuuang kalusugan at nagdudulot ng kasiyahan at kapayapaan sa iyong puso. Isang malalim na mensahe na dapat tandaan. Ang kasalukuyan lang ang iyong pag-aari. Ito ang tanging oras kung saan maaari kang kumilos, magbago, at maranasan ang buhay. Sa pamumuhay sa ngayon, pinapalaya mo ang iyong sarili mula sa mga pasanin ng nakaraan at mga hindi tiyak na bagay sa hinaharap. Nakakamit mo ang kalinawan, nababawasan ang stress, at natututo kang mag-enjoy sa pagiging naroroon sa bawat sandali. Tandaan, ang buhay ay isang serye ng mga kasalukuyang sandali. Bawat isa ay isang pagkakataon upang makibahagi, lumago, at maranasan ang kabuuan ng ating pag-iral. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa kasalukuyan, makakabuo ka ng buhay na puno ng kahulugan at tunay na kasiyahan. Kaya, sa susunod na ikaw ay madala sa isang spiral ng overthinking, huminto at ibalik ang iyong atensyon sa kasalukuyang sandali. Pansinang mabuti ang iyong paligid, huminga ng malalim, at ilubog ang sarili sa ngayon. Sa paggawa nito, madarama mo ang malalim na kapayapaan at kasiyahan mula sa pamumuhay ng buo sa bawat sandali. Konklusyon, pagtanggap sa karunungang Stoic. Sa pagtatapos ng pagtalakay sa mga prinsipyo ng Stoic at kung paano ito makakatulong sa pagtagumpayan ng overthinking, tandaan na ang mga ito ay hindi lamang mga abstraktong filosofiya. Ito ay mga praktikal na kasangkapan na maaring magbago ng iyong pang-araw-araw na buhay, nagdudulot ng kalinawan, kapayapaan, at tibay. Ibinahagi ko ang aking personal na karanasan at ang malalim na epekto na naidulot sa akin ng mga aral na ito. Mula sa nakakabahalang paghahangad ng perpeksyon hanggang sa kalayaan na matutunan ang magtuon sa pagsusumikap kaysa sa mga resulta. Ang mga pananaw na ito ay nagbago sa aking pangunawa sa kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay ng may kahulugan at kasiyahan. Nakakatulong ito upang makalaya ako mula sa mga tanikala ng sobrang pag-iisip na nagbibigay daan upang yakapin ang kasalukuyan at kumilos ng may layunin at direksyon. Isang malalim na mensahe na dapat tandaan. Ang buhay ay hindi tiyak, magulo, at puno ng mga pagdududa. Hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa atin, ngunit kontrolado natin kung paano tayo tutugon. Tinuturuan tayo ng mga Stoics na ang ating tunay na lakas ay nasa ating kakayahang pumili ng ating mga reaksyon, magtuon sa mga bagay na kaya nating kontrolin at bitawan ang mga bagay na wala tayong kontrol. Ito ang pinakapayak na anyo ng tibay at karunungan. Sa pamamagitan ng aplikasyon ng mga prinsipyo ng Stoic na ating tinalakay, gaya ng pagpapahalaga sa aksyon kaysa sa pagsusuri, pagtanggap sa ating mga kahinaan, hamunin ang ating mga iniisip, at pamumuhay sa kasalukuyan, maaari nating pagtagumpayan ang mga kompleksidad ng buhay ng mas madali at may kumpiyansa. Matutuklasan natin ang lakas sa ating mga kahinaan, kalinawan sa ating mga layunin, at kapayapaan sa ating pagtanggap sa kasalukuyan. Ang paglalakbay patungo sa pagtagumpayan ng overthinking ay hindi isang one-time na kaganapan, kundi isang patuloy na pagsasanay. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit, sinadyang mga pagbabago sa kung paano ka mag-isip, kumilos, at makita ang mundo. Ang mga Stoics ay nagbibigay ng isang walang panahong framework na magtuturo sa atin sa daang ito, na makakatulong upang mabuhay ng may layunin, kalinawan, at kapayapaan. Tandaan, ikaw ang may kapangyarihang hubugin ang iyong isipan at
Bilang resulta, ang iyong buhay. Sa pamamagitan ng aplikasyon ng mga prinsipyo ng Stoic, maaari mong ma-break ang siklo ng overthinking at lumikha ng buhay na puno ng layunin at kasiyahan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Naway makakita ka ng lakas sa iyong mga aksyon, kapayapaan sa kasalukuyan, at karunungan sa mga turo ng Stoic. Magsikap ng buo, mabuhay ng matalino, at yakapin ang kapangyarihan ng ngayon.